Magandang araw at welcome back sa aking movie recaps. Ngayong araw i-recap natin ang isang action na pelikula na pinagbidahan ni Matt Damon na pinamagatang Jason Bourne Identity na pinalabas noong taong 2002. Isang gabi ng malakas na bagyo sa dagat Mediterranean habang ang mga mangingisdang Italyano ay nagtitiis sa unos, magkakasamang naglalaro ng baraha at nagyoyosi. Isang lalaki ang lumabas sa deck ng barko upang magsagawa ng inspeksyon nang may mapansin siyang isang bagay na palutang-lutang sa dagat na tila isang tao. Pagkakahila nila sa kakaibang lalaki papasok ng barko, inakala nilang patay ito hanggang sa gumalaw ito. Nang mapagtanto nilang maaari pa itong mailigtas, dinala nila siya sa kanilang silid at iniwan ang doktor upang gawin ang kanyang tungkulin. Maingat na inalis ng matandang doktor ang basang wetsuit ng lalaki at nakita ang dalawang tama ng bala sa kanyang likod. Pagkatapos niyang maingat na alisin ang mga bala, napansin niya ang isang maliit na bukol sa balakang ng lalaki. Dahil sa pag-uusisa, binuksan ito ng doktor at hinugot ang isang maliit na silindrong metal. Tiningnan niya ito ng mabuti at napag-alamang isa pala itong laser pointer na nagpapakita ng hanay ng mga numero. Nang lalo siyang mausisa kung sino ang lalaking ito, bumalik siya upang silipin ito, ngunit bigla siyang inatake. Hinawakan siya ng lalaki, halatang wala sa sarili, at galit na nagtanong kung ano ang ginawa nila sa kanya. Pinakalma siya ng doktor at ipinaliwanag kung paano siya napunta sa barko, sabay pakita ng laser pointer na kanyang nakuha. Litong-lito ang lalaki, hindi niya alam kung nasaan siya, ano ang nangyari sa kanya, at higit sa lahat. Nang tanungin ang kanyang pangalan, hindi niya alam kung sino siya. Samantala sa punong tanggapan ng CIA sa Langley, natanggap ni Conklin, ang pinuno ng Black Ops, ang balita tungkol sa pumalyang tangkang pagpatay sa isang pinatalsik na diktador ng Aprika na si Wombosi. Sa barko ng mga mangingisda, nagsimula ng mamuhay at tumulong si The Stranger habang nagpapagaling at pilit inaalala kung sino siya at ano ang nangyari sa kanya. Naniniwala ang matandang doktor na babalik din ang kanyang alaala. Ngunit si The Stranger ay nababalisa, marami siyang alam gawin, ngunit sa kabila nito, hindi pa rin niya makuha ang sagot na kanyang hinahanap. Nababahala siya dahil bukas ay dadaan na sila sa daungan, ngunit ni pangalan ay wala siyang maibigay. Kinabukasan ng umaga, dumaan ang barko sa daungan sa Switzerland at mapagbigay na iniabot ng doktor ang kaunting pera sa lalaki bilang pagbati sa kanyang paglalakbay, walang alaala at kakaunting pera. Nilakbay niya ang bansa sakay ng tren habang mahigpit na hawak ang laser pointer. Natanging pag-asa niya, bumaba siya sa lungsod ng Zurich at dahil wala siyang matutuluyan, natulog siya sa parke kung saan nilapitan siya ng ilang pulis at hiningan ng mga dokumento. Sinubukan niyang ipaliwanag na nawala niya ang kanyang mga papeles, ngunit nagpasya pa rin ang mga pulis na siya'y arestuhin. Bigla, na parang nakaprograma, kumilos ang lalaki at mabilis na pinatumba ang dalawang pulis. Pati siya ay nagulat sa kanyang nagawa, gulat na gulat, tumakbo siya palayo, makikita naman natin. Ang mga pinuno ng militar at CIA na nagpupulong tungkol sa pumalyang tangkang pagpatay. Sa balita, mapapanood si Wombosi na nagpapaliwanag kung paanong tinakot ng pamahalaan ng ihila ang kanyang pamilya, ngunit nangangakong maghihiganti. Idinagdag niya na nakaligtas siya sa isang tangkang pagpatay sa kanyang buhay, na sa pananaw naman ng iba sa silid ay mga maling paratang lamang. Pagkatapos ng pulong, si Abbott, ang deputy director ng CIA. Nakipagkita si Abbott kay Conklin ukol sa pumalyang pagpatay, nagtatanong kung may kinalaman ba ito bilang pinuno ng lihim na programang Treadstone. Inamin ni Conklin na nawalan siya ng isang asasin sa kalagitnaan ng operasyon. Galit na galit si Abbott dahil hindi pa siya kailanman nailagay ni Conklin sa ganitong posisyon noon. Samantala, nagtungo ang kakaibang lalaki sa bangko na nakasaad sa laser pointer. Nakapasok siya sa safety deposit box gamit ang account number. Nang siya'y naiwan ng mag-isa sa loob, agad niyang binuksan ang kahon at nakita ang mga pasaporte at iba pang gamit. Sa isang pasaporte, nabasa niya ang pangalang Jason Bourne na may larawan niya. Inalis niya ang peking ilalim ng kahon at tumambad sa kanya ang napakaraming pera, mga baril, at iba't ibang pasaporte na may iba't ibang pangalan. Lahat ay larawan niya ang gamit. Nakita rin niya ang pangalang John Michael Canny bago niya pinasya na isilid ang lahat ng laman ng kahon sa kanyang bag, maliban sa mga baril. Habang umaalis siya sa bangko, mapanuring tinitigan siya ng manager at agad tumawag sa isang numero. Lumabas si Jason sa kalye na determinado nang alamin pa ang katotohanan tungkol sa sarili. Napansin niyang may pulis na nakatitig sa kanya. Habang naglalakad, dumaan siya sa iba pang pulis at nakita niyang may mga sasakyang pulis na mabilis ang takbo. Ramdam niya ang panganib kaya bumilis ang kanyang lakad, subalit sinikap na huwag magdulot ng pansin. Sinimulang sundan siya ng mga pulis, ngunit bago pa siya masukol, agad siyang pumasok sa American Consulate upang makatakas. Sa loob, natukoy siya ng chief ng seguridad na nagtangkang arestuhin siya. Nagkunwari siyang susuko, ngunit bigla niyang pinatumba ang mga gwardya at kinuha ang baril ng isa. Tumakbo siya palayo habang pinatumba pa ang isa pang gwardya at ninakaw ang kanyang walkie-talkie upang makaligtas. Pumasok na rin ang mga armadong sundalo sa gusali at sinuyod ang buong lugar upang hanapin si Jason.
na nagmamadaling makarating sa emergency exit. Nakalabas siya gamit ang fire escape at umakyat sa bubong. Ngunit nahulog ang kanyang bag na pilitan siyang bumaba upang kunin ito muli. Maingat siyang bumaba sa sirasirang escape at nagtago sa mga gwardya. Dahan-dahan siyang gumapang sa gilid ng gusali hanggang marating ang lupa, dinampot ang kanyang bag at muling tumakas. Habang naglalakad, nadaanan niya ang isang dalagang nakita niya mula sa loob ng consulate, na nagrereklamo tungkol sa kanyang problemang pinansyal. Inalok niya ito ng $10,000 kapalit ng pagmamaneho sa kanya patungong Paris. Akala ng babae ay biro lamang iyon, hanggang sa inalok pa siya ni Jason ng karagdagang 10,000 kapag sila'y nakarating na sa Langley. Natanggap ni Conklin ang tawag tungkol sa withdrawal mula sa bangko. Agad siyang nagpanik at nagsimulang maghanap ng sagot. Ipinatawag niya ang buong team upang subaybayan si Jason. Sinuri nila ang lahat ng record at mga ECA sa lungsod. Nakakuha sila ng malabong larawan mula sa kamera, ngunit ayaw ni Conklin na magbakasakali. Nagpasya siyang buhayin ang lahat ng kanilang Black Ops agents at iniutos na dapat si Jason ay nasa body bag bago lumubog ang araw. Inilunsad ang mga ahente, Costel, Manhim, at The Professor. Samantala, sina Jason at ang babae, na ipinakilala ang sarili bilang Marie, ay papunta na sa Paris. Habang nagkukwento si Marie tungkol sa kanyang buhay at mga pinagdaanan, inakala niyang masyado na siyang madaldal. Ngunit pinilit siya ni Jason na magpatuloy, sabay sabing matagal na rin mula noong huli siyang nakipag-usap ng ganito sa kahit kanino, na ikinagulat naman ni Marie. Naisip ni Marie, anong klaseng tao kaya ang kayang magbayad ng $20,000 para lamang sa isang sakay papuntang Paris? Ngunit inamin ni Jason na wala siyang naalala kahit ano tungkol sa kanyang buhay. Samantala sa Langley, nahanap na ni Conklin at ng kanyang team ang video footage kung saan kausap ni Jason si Marie. Hinanap nila ang lahat ng impormasyon ukol kay Marie upang matunton ang kinaroroonan niya at naglabas na rin sila ng wanted report para sa kanilang dalawa. Nakarating sina Jason at Marie sa isang rest stop kung saan tuluyang nagbukas ng loob si Jason. Ikinuwento niya kay Marie ang lahat ng mga nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Nagtaka siya kung anong klaseng tao siya para magkaroon ng ganoong laman ang kanyang deposit box at kung bakit may account number sa kanyang balakang. Ngunit sinigurado ni Marie sa kanya na darating din ang mga sagot sa tamang panahon. Nagpatuloy sila sa biyahe, at sa wakas ay nakapagpahinga si Jason. Kinabukasan ng umaga, narating nila ang address na nakasaad sa pasaporte ni Jason at nagpark sila sa medyo malayong lugar. Nagplano silang magpaalaman na, ngunit naging mahirap ito dahil nasanay na sila sa isa't isa. Kaya nagpasya si Marie na sumama na lang. Sinubukan ni Jason na pumasok sa gusali, at sinalubong siya ng isang babaeng tila pamilyar sa kanya at masayang bumati ng welcome back. Nakuha nila ang susi ng kanyang apartment, ngunit pagpasok ay wala halos laman kundi kaunting gamit sa loob. Nagpaalam si Marie para gamitin ang banyo, at si Jason naman ay tumawag sa isang hotel upang alamin ang mga pangalan na nasa kanyang mga pasaporte. Doon niya nalaman na may nakarehistrong John Michael Can, ngunit ito raw ay namatay 2 linggo na ang nakalipas sa isang aksidente sa sasakyan. Bigla siyang nakaramdam ng panganib. Kumuha siya ng kutsilyo at sinimulan ang pag-inspeksyon sa bahay. Walang ano-ano'y sumugod si Costel sa pamamagitan ng pagbasag sa bintana. Nilabanan siya ni Jason at nagsimula ang matinding labanan. Bumunot ng patalim si Costel at umatake, ngunit mabilis si Jason at naiwasan niya ito. Nakakita siya ng ballpen at ginamit ito bilang sandata, at sa pamamagitan ng mabilis at eksaktong galaw, unti-unti niyang napabagsak si Costel hanggang sa mapalipad niya ito palayo. Tinanong ni Jason kung sino ang nagpadala sa kanya, habang si Marie naman ay sumilip sa bag ni Costel at nakita ang mga litrato nilang dalawa, siya at si Jason. Dahil dito, bigla siyang natakot at nagpanik. Ginamit naman ni Costel ang pagkakataon upang tumalon mula sa railings at magpakamatay. Halos hindi makapaniwala si Marie, kaya kinailangan siyang kalmahin ni Jason at akayin pababa. Paglabas nila, nakita nila ang mabait na matandang babae sa gusali, may tama ng bala sa ulo. Samantala, nakatanggap ng tawag si Conklin mula sa kanyang logistics technician na si Nikki tungkol sa insidente. Napag-alaman niyang patay na ang isa sa kanyang mga tauhan. Sina Jason at Marie ay nagtungo sa isang istasyon ng tren. Ayaw nang madamay pa si Marie, kaya pinilit siyang ni Jason na lumapit sa mga pulis at sumuko. Alam ni Jason ang buhay ng isang taong laging tinutugis, at ayaw niya itong iparanas kay Marie. Ngunit determinado na si Marie, masyado na siyang nasangkot at hindi na siya makakabalik sa dati. Pagkatapos, napansin nilang dumarating na ang mga pulis at papalapit na sa kanilang kinatatayuan. Binigyan siya ni Jason ng huling pagkakataon upang tumakbo at lumayo, ngunit pinili ni Marie na manatili sa tabi niya. Umandar si Jason gamit ang kanilang maliit na pulang kotse, minamaneho ito na parang baliw habang hinahabol ng mga pulis. Halos maipit na sila. Ngunit pumasok sila sa isang makitid na eskinita kung saan mga motorsiklo lamang ang kasya.
Sa isang pagmamanehong parang sa Fast and Furious, nagawang takasan ni Jason ang isa sa mga pulis habang may isa pang patuloy sa kanilang pagtugis. Sa bandang huli, naaksidente rin ito at nakatakas sila papunta sa isang ligtas na lugar sa isang underground parking lot. Samantala, nagtanim si Conklin ng isang bangkay at ipinalabas itong si John Michael Ken sa isang morgue para maibsan ang galit ni Wombosi. Ngunit isang tingin pa lang sa bangkay, nahalata na agad ni Wombosi ang panlilinlang. Natanggap ni Conklin ang balita tungkol kay Wombosi at dahil sa matinding pressure, inatasan niya si The Professor na tapusin na ito. Nagbago ng itsura si Jason at ginupitan si Marie. Unti-unti silang nahulog sa isa't isa at nagkaroon ng mas malapit na ugnayan. Kinabukasan, nagising si Marie at nakita si Jason na nililinis ang buong apartment mula sa fingerprint. May plano siyang pumunta sa hotel kung saan tumuloy si John, ang kanyang alias, upang alamin pa ang impormasyon. Samantala, may balak si Wombosi na ilabas sa publiko ang impormasyon tungkol sa CA. Habang naglalakad siya kasama ang kanyang bodyguard, tinamaan sila ng mga eksaktong bala mula kay Professor na agad nagpabagsak sa kanila. Dahil alam ni Jason na patay na siya sa papel, inutusan niya si Marie na pumasok sa hotel upang mangalap ng impormasyon. Tinuruan niya ito kung paano kumilos at kung anong hahanapin. Sa simpleng pagngiti sa isa sa mga empleyado, nakuha ni Marie ang lahat ng kailangang dokumento. Sa Langley, kinumpronta ni Abbott si Conklin tungkol sa pagkamatay ni Wombosi, ngunit nagsinungaling si Conklin at sinabing si Jason ang pumatay. Dahil marahil pakiramdam nito ay kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon. Habang patuloy sa paghahanap ng impormasyon si Jason, natagpuan ng mga pulis ang inabandonang kotse sa garahe at inireport ito. Nahuli ito ni Nikki at ipinasa ang impormasyon. Nalaman ni na Jason at Marie na kamakailan lang idineposito ang bangkay ni Can sa morgue. Nagpunta sila roon at binayaran ang tagapamahala, ngunit laking gulat nila na wala ang bangkay. Pinuwersa ni Jason ang mga tauhan ng morgue at ninakaw ang loob ng mga bumisita. Doon nalaman nilang binisita ni Wombosi ang bangkay bago ito namatay. Nalaman din nila ang tungkol sa balitang tangkang pagpatay sa yacht ni Wombosi at na ang asasin ay tinamaan ng 2 bala sa likod habang tumatakas. Sa puntong ito, tuluyan ang naunawaan ni Jason na siya ang asasin. Sinubukan nilang bumalik sa hotel, ngunit napansin nilang sinusundan na sila ng mga pulis. Agad silang bumaba ng taxi at dumaan sa likod na eskinita upang makatakas. Dinala ni Marie si Jason sa bahay ng kanyang kaibigang si Emon sa probinsya, kung saan ito'y naninirahan kasama ang kanyang mga anak. Doon sila pansamantalang namalagi para magpahinga. Sa gitna ng tumitinding pressure mula kay Abbott, pinabibilisan ni Conklin ang paghahanap kay Jason. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na gawin ang lahat ng makakaya upang mahanap sila. Makalipas ang ilang oras, nasundan nila ang lokasyon ni Marie at ipinadala si The Professor upang patayin sila. Kinabukasan, handa nang umalis sina Jason at Marie nang matuklasan niyang nawawala ang alagang aso ng pamilya. Alam niyang may masama nang nangyayari, kaya agad niyang inutusan ang lahat na bumaba sa basement na ikinagulat at ikinagalit ni Emon. Ngunit nang makita ni Emon kung gaano kaseryoso si Jason, agad niyang isinama ang mga bata pababa. Naputol na rin ang linya ng telepono sa bahay, kaya nagsimulang kabahan si Marie. Ngunit pinakalma siya ni Jason at sinabing hindi niya hahayaan na may mangyari sa kanila. Pagkatapos nito, pinaputukan ni Jason ang oil tanker bilang panggulo at mabilis na tumakbo patungong kagubatan. Ngunit nakaabang na sa sniper position si The Professor at agad siyang napansin. Sinubukan siyang barilin ngunit hindi tumama, kaya nagpa siyang magbago ng pwesto ang Professor. Alam niyang siya na ngayon ang hinahabol. Nag-set up muli ang Professor sa isang bukirin. Pero gumawa ng panlilinlang si Jason at ginamit ang pagkakataon para makalapit. Binaril niya ang Professor at matinding nasugatan ito. Habang papatapos na ang buhay nito, tinanong ni Jason kung sino ang pinagtatrabahuhan niya. Ibinunyag ng lalaki na pareho silang nagtatrabaho para sa Treadstone. Bago ito binawian ng buhay, sa natuklasang impormasyon, pinadala ni Jason si Marie, si Emon, at ang mga bata palayo upang maprotektahan sila. Ibinunyag niyang tatapusin na niya ang lahat ng ito. Kinalkal ni Jason ang bag ng Professor at nakita ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang huling numero. Si Conklin at ang kanyang mga tao ang sumagot. Akala nila ang Professor ang nasa kabilang linya, ngunit laking gulat nila nang si Jason ang narinig. Hiniling ni Jason na makipagkita kay Conklin nang sila lang sa Paris. Pumunta si Jason sa lugar ng tagpuan at minanmanan ang paligid mula sa itaas. Nakita niya ang lahat ng mga ahente sa paligid kaya't napagdesisyonan niyang iabandona ang meeting. Ngunit bago siya umalis, nilagyan niya ng tracker ang van ng mga ahente na nagdala sa kanya sa safe house ng Treadstone sa Paris. Nagdesisyong ilipat ni Conklin ang lokasyon ng safe house, kaya pinapawalang bisa niya ang lahat ng dokumento. Pati si Nikki ay inutusan niyang sunugin at i-shred ang mga file sa kalye. Habang binabantayan ng mga tauhan ni Conklin ang paligid, biglang nag-alarm ang lahat ng kotse sa kalsada. Sa loob ng safe house, napansin ni Conklin at Nikki na wala nang gumaganang linya.
Bigla ring nawalan ng kuryente, hinawakan ni Conklin ang kanyang baril at nagsimulang hanapin si Jason. Ngunit bigla siyang inambush at nadisarmahan ni Jason. Gustong malaman ni Jason kung bakit siya pinapatay, at sinabi ni Conklin na dati silang nasa iisang panig hanggang sa misyon kay Wombosi. Dapat sanang mabilis na tapusin ni Jason ang operasyon bilang pinakamahusay nilang asset. Ngunit may nangyari, hindi niya natuloy ang pagpatay. Pinilit ni Conklin si Jason na alalahanin ang nangyari. Sa sunod-sunod na flashback, naalala ni Jason ang kanyang pagsalakay sa yacht ni Wombosi bilang utos mula sa Treadstone. Nakalapit siya ng sapat upang barilin ito, pero hindi niya nagawang patayin si Wombosi nang makita ang mga anak nito sa tabi niya. Sa halip, tumakas siya at tinamaan ng 2 bala habang naglalayas. Ipinahayag ni Jason na nagbibitiw na siya mula sa Treadstone at binalaan si Conklin na huwag siyang sundan. Bago siya umalis, sinapak niya si Conklin at iniwan itong walang malay. Habang papaalis si Jason mula sa gusali, inatake siya ng mga tauhan ni Conklin. Napilitan siyang lumaban pababa hanggang sa mapatumba niya ang lahat at matagumpay na makatakas. Nang lumabas si Conklin sa safe house, hinarap siya ni Mannheim at pinatay sa utos ni Abbott. Pagkatapos nito, tuluyang isinara ni Abbott ang programang Treadstone. Nagulat si Abbott sa isang oversight committee na na-decommission na ang Treadstone bago lumipat ang usapan sa isang bagong proyekto na tinawag na Blackbriar. Makalipas ang ilang panahon, natagpuan ni Jason si Marie na nagpaparenta ng mga scooter sa mga turista sa isla ng Mykonos. Muling nagkita at nagkasama ang dalawa. At yan ang buong kwento sa loob ng ilang minuto. Kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento na siguradong abangan mo. Hanggang sa muli, dito lang sa Netflix Tagalog Recaps, kung saan ang pelikula, hindi mo na kailangang panoorin ng buo.